Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At Ito ang aming kwento. Hindi pa man tumutunog ang kanyang alarm ay maaga nang bumangon si Orlando sapagkat ito ang bilin sa kanya kagabi ng among si Ginang Medinilla. Mukhang abala na naman ang matandang Ginang kaya maaga siyang pinabangon. Ganun naman kasi yun palagi sa tuwing may mga inaasikasong bagay. Pagbangon sa kama, ay nagtungo kagad ang 30 years old na bigotilyong lalaki sa banyo para makaligo. Pagkalipas lang ng ilang minuto, lumabas na rin siya kagad sa banyo na nakatapis. Humarap sa salamin bago nagbihis ng damit. Salamat sa Diyos sa panibagong buhay at hininga na to. Ay nako, ang gwapo mo talaga Orlando. Suwabing-suwabe pa rin ang bigote mo. Mr. Suwabe. Nang handang-handa na ay saglit muna siyang napatingin sa kalendaryo na madalas niyang markahan. Naku, malapit na nga palang fiesta sa amin ah. Makakapagbakasyon kaya ako sa bahay. Sana naman payagan ako ni Madam. Pero mukhang malabo eh. Di bali na nga. Ang malaga eh, may pera akong kikitain at ipapadala sa pamilya ko sa probinsya. Nakakapanghinayang lang dahil hindi ko masasaksihan ngayon yung masayang pista sa lugar namin. Sana sa susunod na taon, payagan na ako ni Madam. Subukan ko na rin kayang magpaalam mamaya. Baka sakali lang. Hinimasimas pa niya ang swabing bigote habang nakatingin sa kalendaryo at nag-iisip-isip pa rin. Nang tumunog na ang alarm, ay pinatay niya rin kagad ito. Pagkatapos ay lumabas na siya sa tinutuluyan niyang apartment na nasa likuran lang mismo ng magarang bahay ng kanyang amo, ang pamilya Alcantara. Pagdating sa parking area ay nakita na kagad niya si Ginang Medinilla, ang 65 years old na amo niyang babae. Nakatayo yun sa main entrance ng magarang bahay habang may kinakausap sa hawak nitong cellphone. Kahit may edad na yon, ay hindi pa rin mahahalata sa postura ng matandang babae. Hindi kasi ganun kakulubot ang kanyang balat kahit may kaputlaan ito ng kaunti. Magarang kasuotan nun at elegante talagang tingnan na kapag pinagmasdan ay masasabi talaga ng isang tao na mayaman talaga at karapat dapat na tawaging Madam. Pagkakita sa kanya na matandang babaeng sopistikada ay nagpaalam na yun sa kausap sa cellphone at saka siya hinarap. Magandang araw, Orlan. Okay na ba ang sasakyan natin? Pwede na ba tayong umalis ngayon? Magandang araw rin po, Madam. Oo, kagabi ko pa po na-check up tong sasakyan. Ihanda ko na rin po para makaalis na tayo. Napakagaling mo talaga at meron kang pagkukusa, Orlan. Hindi katulad ni Anthony na napakakupad. Mabuti na lang at kinuha na siya ng anak kong si Aster. Ayaw ko na talagang nakikita ang taong yun sa taniman ng mga bulaklak. Madam, huwag yun na hong sirain ang magandang araw nyo. Kalma lang ho, at huwag yun na hong pakaisipin pa yun. Tama ka nga naman. O siya, sige. Pakikuha mo na nga muna tong bag ko. Sige po, Madam. Akin na ho ang bag nyo at ipapasok ko na ho sa loob ng sasakyan. Lumapit nga ang bigotilyong lalaki at habang kinukuha ang bag ay bigla namang naagaw ng atensyon niya ang babaeng dumaan sa likod ni Ginang Medinilla. Natigilan siya at napatingin dahil namumukhaan niya yon. Ang babaeng yun ay ang kasambahay na si Aling Dahlia na sinundo niya noong nakaraang 10 buwan kung saan ay kabago-bago pa lang din niya. Halos kasabayan niya ang nasabing ginang pero ilang beses pa lang yata silang nagkibuan. Si Aling Dahlia ang pumalit naman kay Flora na sinasabing lumayas daw o tumakas sa mismong pagdiriwang ng pista ng mga bulaklak sa nasabing probinsya. Napapakunot ang noo na napatanga si Orlando sa nasabing kasambahay hanggang sa mapansin siya ni Ginang Medinilla na tila titig na titig sa likuran. O bakit? Bakit ka natutulala dyan, Orlan? May problema ba, ha? Wala naman po, Madam. Akala ko kung napaano ko na dyan eh. Halika na't baka maabutan tayo ng mabigat na daloy ng trapiko sa bayan. Opo, sige po, Ma'am. Pagkalakad ni Ginang Medinilla, papunta sa nakabukas na sasakyan, ay sinundan naman ng tingin ni Orlando ang nasabing kasambahay na naroroon pa rin. Pagpasok ng sasakyan,
ay tumingin din naman doon ang matandang ginang bago muling bumaling sa tsuper. Natunugan na ng bigotilyong lalaki ang ibig sabihin ng mga tingin sa kanya ng amo. Kaya dali-dali siyang sumunod. Isinara niya ang pinto ng van at saka pumasok na rin sa loob ng sasakyan. Nang nasa driver's seat na siya, ay muling nagsalita ang nasa passenger seat. Orlan, pagkatapos ng pakikipagkita ko sa mga kaibigan ko sa bayan, saglit lang naman yon. Dumiretso tayo sa pamilihan. Pagkatapos naman nun dumaan na rin tayo sa terminal dahil susundin natin ang pamangkin kong si Yasmin. Sige po, madam. Wala pong problema. May bisita po pala kayo ngayon? Eksakto, dahil ba malapit na rin ang kapistahan ng mga bulaklak dito, madam? Isa yon sa dahilan kaya nagpunta rito ang pamangkin ko. Pero ang totoo niyan, susundin natin si Yasmin dahil kailangan ko rin ng tao ngayon. Medyo nananakit na rin talaga ang ulo ko sa mga kasambahay nating lagi na lang umaalis. Nung nakarang taon si Flora, tapos ngayon naman itong si Dahlia aalis na rin. Ho? Aalis na ho si Aling Dahlia? Oo, ayaw ko man pero wala naman akong karapatang pigilan ng isang tao kung ayaw na nila magtrabaho sa mga alkantara o hindi. Nakakapanghinayang naman. Mag-iisang taon na rin ho siya at halos magkasunuran lang kami. Wala tayong magagawa dahil hindi natin hawak ang desisyon ng isang tao. Sa tingin mo, Orlan, may pagkukulang ba ako bilang amo? Ay naku, wala ho kayong pagkukulang, madam. Kung tutusin nga ho sobra-sobra nga po ang ginagawa niyong kabutihan sa aming mga manggagawa po ninyo. Siguro, meron lang hong mabigat na dahilan si Aling Dahlia kaya siya nagpasyang umalis. Yun nga ang sabi niya sa akin. Ayaw man daw niyang umalis kailangan na kailangan daw siya ng pamilya niya ngayon. Kaya hinayaan ko na lang. Pero pinakiusapan ko na muna dahil uuwi rin ng Sir Aster mo bago magfiesta. Hindi na umimik si Orlando. Narinig niya kasi na napabuntong hininga ang kanyang amo kaya pasimple niya lang yung minasdan sa rearview mirror. Doon niya rin napansin ang pagkunot ng mukha ng matandang babae na halata ang pagkainis at pagkadismaya matapos magsalita. Pasimpleng napaismid si Orlando sapagkat kakikita niya lang kanina kay Aling Dahlia bago sila umalis. Napaisip tuloy siya kung bakit nanaisin ng nasabing kasambahay na umalis. Samantalang sa minsan nilang pag-uusap ay palaging sinasabi noon na masaya siya at nakapagtrabaho siya sa mga alkantara. Napaisip tuloy siya sa biglang desisyon ni Aling Dahlia. Bakit naman kaya naisip ni Aling Dahlia na umalis sa puder ng mga alkantara? Hindi kaya merong nangyaring hindi maganda? Siguro kailangan ko siya makausap para mapaliwanagan na maayos patungkol sa desisyon niya. Siguradong kapag meron siyang nakausap, magiging maayos din ang kaisipan niya. Palagay ko naguguluhan lang yun sa problema ng kanyang pamilya. Naantala lang si Orlando sa pagmumuni-muni nang biglang magsalita ulit ang matandang babae. Tara na, Orlan. Wala naman na tayong hinihintay. Sige po, madam. Tayo na po. Kagad niyang binuhay ang makina ng sasakyan at pinaandar to ng marahan. Paglabas ng bakuran ay nahapyawan pa niya ng tingin si Aling Dahlia na nakatingin na rin sa kanila. Hindi na lang niya yun pinansin sapagkat patuloy sa pagsasalita ang amo niyang babae na hindi niya na rin masyadong inintindi. 10 buwan na si Orlando na nagtatrabaho sa pamilya ng Alcantara. At ipinagpapasalamat niya ng labis sa Panginoon ang nangyari dahil pag-alis niya sa kanilang probinsya para makipagsapalaran ay agad siyang nakahanap ng trabaho at hindi siya napunta sa malupit na amo. Hindi kasi nag-alinlangan si Ginang Medinilla na tanggapin siya bilang personal na driver ng sambahayang yon. Sa 10 buwan niyang paninilbihan sa nasabing pamilya ay meron lang kakaibang mga napapansin ang bigotilyong lalaki. Magmula na mapunta siya roon, tuwing kada katapusan ng buwan nakikita niya ang pamilya Alcantara na tila may ginagawang kung ano sa gitna mismo ng taniman ng mga bulaklak. Meron kasi roong malaking patio na pinagawa rin mismo ni Ginang Medinilla at wala talagang mintisyon. Sa tuwing matatapos ang buwan ay nakikita niyang may kung anong ginagawa ang buong pamilya na hindi niya rin matukoy kung basta lang ba kasiyahan o ano. Hindi naman siya nakikialam sa mga ito, lalo na kapag hindi siya iniimbita na pumunta roon.
Isa pa ay palaging ginaganap yun tuwing kasagsagan na ng pagtulog ng mga manggagawa. Ayon nga sa mga naririnig niya sa ibang trabahador sa taniman ng bulaklak, paraan daw yun ng pasasalamat ng pamilya dahil palaging masagana ang kanilang tanim. Pero iba ang balita ng mga kasambahay sa loob ng bahay. Minsan na kasi niyang narinig si Aling Dahlia na may kausap nga sa telepono at sinasabing napaka-weirdong araw ng ginagawa ng pamilya Alcantara. Nang maalala ang mga yon, habang nagbabiyahe ay sumagi tuloy bigla sa isip ni Orlando ang tinutukoy ng kasambahay na nagbabalak ng umalis. Hindi kaya may kinalaman yung pag-alis niya dahil sa bagay na yun? Kailangan ko nga talaga makausap si Aling Dahlia para makapagpaalam na rin kami at kahit na ako rin malinawan sa desisyon niya. Tila nagising sa ulirat si Orlando matapos marinig magsalita ang kanyang amo. Sa lalim ng kanyang iniisip ay hindi na rin niya namalayan na malapit na pala siya sa pupuntahang lugar. Napalingon siya sa rearview mirror at nakitang ngumiti ang matandang babae. Nako madam, pasensya na malapit na pala tayo. Hindi ko namalayan dahil masyado ako nakafocus sa daan Kaya nga kanina pa rin ako nagkukwento pero parang hindi ka sumasagot at napakaseryoso ng mukha mo. Nako, pasensya na ho talaga madam. Nakatulog ka ba ng maayos, Orlando? Oo naman ho, nakatulog naman po ako na maayos. Pero parang napansin ko na medyo wala ka ngayon sa sarili mo Parang ang lalim pa ng iniisip mo kanina pa. Dahil ba to sa napipintong pag-alis ni Dahlia? Ha? Opo, parang gano'n na nga rin po siguro. Medyo nangihinayang lang po ako dahil aalis na pala si Aling Dahlia. Nakakabigla lang talaga Samantalang nung huli namin pag-uusap masayang masaya pa siya nun. Nagtataka ho talaga ako sa naging desisyon niya ngayon. Ako man din. Kahit papano napamahal pa naman ako sa kanya. Inintindi ko na lang din kung ano man ang sitwasyon niya sa kanila sa probinsya. Pero wala Ganon talaga. Kagaya nga ng sinabi ko, wala naman akong karapatang pigilin ng kahit na sino sa mga tauhan ko na umalis sa poder namin. Nasasayangan talaga ako sa pag-alis niya Nanginayang ho ba? Ay nako, wag mo nang panghinayangan yung mga bagay na yon. Lahat naman may dahilan. Irespeto na lang natin yon. Kaya ikaw, Orlan, may tiwala ko sa iyo Huwag ka sanang tumulad sa mga kasambahay natin. Huwag mong sayangin ang tiwala na binigay ko sa iyo. Kung aalis ka, dapat magbigay ka naman ng sapat na dahilan para hindi nakakalungkot katulad nitong gagawin niyang si Dahlia. Ay nako madam, mahal na mahal ko po ang trabaho ko dito sa inyo. Sa palagay ko naman wala na rin namang dahilan para umalis ako sa inyo. Maliban na lang kapag kayo na mismo ang nagpaalis sa akin. Bakit mo naman naisip na paalisin kita bilang personal na driver ng mga Alcantara? Ay, baka lang naman madam. Pero lilinawin ko lang ni isang beses hindi sumagi sa isip ko ang gumawa ng kahit na anong kabalbalan. Baka lang po yun ang maisip nyo kaya nililino ko na lang kagad Ay mabuti naman kung ganon. Makakaasa ka na kapag nanatili kang tapat sa pamilya namin. Sigurado ko mas maraming pagpapala ang makukuha at darating sa iyo. Pagdating ng asawa kong si Aster at pamangkin kong si Jasmine, iimbitahan ko kayong lahat na makisalo doon sa patio ng taniman ng bulaklak. Ay, salamat po sa tiwala, madam. Sige excited na rin akong makita ulit si Sir Aster, pati na rin yung pamangkin ninyo. Hindi na umimik si Ginang Medinilla. Ngumiti na lang yun bago magpindot-pindot sa kanyang cellphone sapagkat malapit na sila sa destinasyon. Ilang saglit pa nga, nang makapag-park na nga ng maayos si Orlando, ay kaagad lumabas ang sopistikadang matandang babae. Hinatid niya pa yun hanggang sa main entrance ng gusali kung saan nun katatagpuin ng nasabing mga kaibigan at kasosyo sa taniman ng bulaklak. Pagbalik ng bigotilyong tsuper sa van, ay napangiti siya habang naghihintay. Nakaramdam kasi siya ng matinding pananabik matapos maimbitahan mismo ng kanyang amo. Sa tagal niya kasing nagtatrabaho roon, ay ngayon lang siya naaya na makasalo sa magarang pagdiriwang na gaganapin sa patio ng taniman ng bulaklak. Sa totoo lang din talaga, kahit mag-iisang taon na siyang nagtatrabaho sa pamilyang Alcantara,
ay hindi pa rin siya nakalibot sa magarang bahay na mga yon. Hindi naman maigpit ang kanilang amo, pero naiilang silang pumasok sa malamansyon na bahay. Meron din kasing sariling kusina ang mga manggagawa at ang tanging nakakalibot lang talaga sa loob ng bahay ay ang mga kasambahay na nakatalaga roon. Kahit nga sa taniman ng bulaklak na nasa likod ng magarang bahay ay hindi pa rin siya nakakapasok o nakatagal ng higit 5 minuto. Kung makakapasok man siya sa bakuran ay hanggang sa parking area lang siya. At ang unang beses niyang nakapasok dito ay noong nakaraang taon kung saan kapistahan ng mga bulaklak noon. Katulad ng nasabi na, hindi naman sa bawal subalit pumapasok lang talaga si Orlando sa bakuran ng mga amo kung tawagin siya, pero hindi talaga siya nagtangkang pumasok sa loob mismo ng bahay. Ayaw niya rin kasing mabigyan ng ibang kulay at meaning ang pagpasok sa loob ng bahay ng mga amo. Dadalawang babae lang din kasi ang mga nandun na pareho pang mga kasambahay. Isa na nga roon si Aling Dahlia at ang isa pa ay si Manang Rosa na siyang pinakamatagal ng mayordoma ng mga Alcantara. Kahit nasa tamang edad na, ay masyado pa rin pinoprotektahan ni Orlando ang dignidad niya bilang lalaki. Ito rin ang dahilan kaya naman hanggang ngayon ay wala pa rin siyang girlfriend o asawa. Naisip na lang din niyang kapag nandun na lang ang among lalaki, doon na lang siya papasok-pasok sa magarang bahay para rin maiwasang magkaroon ng mga issue. Uso pa naman din ang tsismisan sa kanila at mas katakatakan ng mga lalaking trabahador pa sa taniman ang nangunguna. Oo nga no, ngayon ko lang napansin na parang ngayon na lang ulit uuwi rito si Sir Aster. Parang tuwing katapusan ko lang siya ng buwan nakikitang umuwi ah. Ang weirdo rin talaga ng pamilya nila oh. Pero ano bang pakialam ko ron? Ang mahalaga napapasweldo nila ako na maayos. Napapakamot pa siya sa ulo matapos din maalala ang kasamahan ding tsuper na ngayon ay personal driver naman ni Ginoong Aster. Wait. Makikita na naman kami ng buraot na Anthony na yun. Makikipagyabangan na naman sa akin yun. Permis. Para malibang-libang sa paghihintay ay tinawagan na lang muna niya ang pamilyang naiwan niya sa probinsya. Nakausap niya kagad ang bunsong kapatid na si Sam na siyang nag-aalaga sa nanay Avila nilang 1 taon na ring na-stroke. Sa tuwing nakakausap niya talaga ang pamilya ay hindi maiwasang mamiss niya ang mga yon. Nagpapakatatag na lang din siya dahil para rin sa mga yon ang ginagawa niyang pagtatrabaho sa malayo. Pagkatapos makausap ang ina at kapatid, ay umidlip-idlip na lang din muna ang bigotilyong lalaki. Magtatatlong oras din siya na naghihintay sa among babae sa parking lot ng gusali bago matapos ang pakikipag-usap noon. Nang dumating nga ang matandang ginang ay inayos na kagad niya ang kanyang sarili. Lumabas siya ng sasakyan at pinagbuksan ng pinto si Ginang Medinilla na pumasok naman rin kaagad ng van. Pagbalik niya sa driver's seat ay napatingin siya ulit sa rearview mirror kasabay ng pagbuhay ng makina ng sasakyan. Madam, okay na ho ba? Oo, Orlan. Saan na po tayo pupunta, madam? Pumunta na muna siguro tayo sa pamilihang bayan. Wala pa raw kasi sa terminal si Hasmin. Mamimili muna ako ng mga ipangahanda sa pagsasalo-salo. Pupunta rin kasi yung mga kaibigan ko kaya dapat marami tayong handa sa pista ng mga bulaklak. Sige ho. Sa pamilihan na ho tayo. Hindi na lang ipinahalata ni Orlando pero medyo nagulat siya sa winikang yon ng kanyang amo. Matagal na rin niyang pinagtatakhan dahil ni isang beses bukod sa kanila ay wala na siyang ibang nakikitang tao na pumapasok sa magarang bahay. Naisip niya nga noon na masyadong malungkot ang buhay ng pamilya Alcantara sapagkat walang nadalaw na kaibigan sa kanila. Napaisip na naman tuloy siya habang nasa kalagitnaan ng pagmamaneho patungo sa pamilihang bayan ng baryo. Mukhang first time ko tong makikita mga kaibigan ni Madam. Mukhang ito rin yung unang beses na mapupunta sila sa bahay. Siguradong magiging masaya yung selebrasyon ng pista ng mga bulaklak na yun. Parang lalo kong nai-excite Bakit parang napapangiti ka dyan, Orlan?
Wala lang po, madam. Huwag yun na lang po akong pansinin. Masaya lang din po ako ngayon kasi nakausap ko po yung pamilya ko sa Catanduanes. Ganun ba? Ay, mainam yan at palagi mo kinukumusta ang mga mahal mo sa buhay. Pero huwag kang ngingiti na mag-isa ha. Baka mapagkamalang kang nawawala na sa sarili. Ay, oo. Matapos yung sabihin ni Orlando ay nagpatuloy na lang siya sa pagdadrive hanggang sa marating na nga nila ang sinasabing pamilihang bayan. Bumaba ulit ang matandang ginang at pinaghintay na lang ang personal driver sa free parking area. At katulad kanina ay naglibang-libang na lang ang bigotilyong lalaki hanggang sa hindi niya namalayan ang mabilis na paglipas ng oras. Napatingin siya sa relo kasunod ng pagsilip din sa kanyang telepono sapagkat nang-ring na ito. Sinagot niya kagad nang rumihistro ang pangalan ng amo niyang babae. Orlan, pakiabangan mo na lang ako ron sa kabilang labasan. Nagpapaalalay na lang ako dito sa mga kargador. Palabas na ako ng pamilihan at medyo marami-rami ang napamili ko. Sige po, madam. Hindi pa man niya natatapos ang pagsasalita, ay nag-drop call na kagad ang matandang babae. Napakibit-balikat na lang siya at binanehong sasakyan papunta sa tinutukoy na lalabasan ng kanyang among babae. Habang palapit at natanong na kagad niya si Ginang Medinilla doon sa labas. Kasunod na matandang ginang ang dalawang maskuladong lalaki na buhat-buhat ang mga pinamili. Huminto ang bigotilyong tsuper sa harap noon at kagad bumaba sa sasakyan. Nilapitan niya ang sangkaterbang pinamili na karamihan sa mga yon ay mga karne. Naamoy niya pa ang lansa ng iilan, kaya napailing na lang din siya. Pagkalaon ay isa-isa niya rin binitbit ang mga pinamili habang tumutulong din ng dalawang maskuladong lalaki. Pagkuwan ay napangiti siyang nagtanong sa among babae. Madam, mukhang puro karne na naman tong pinamili niyo ah. Oo, Orlan. Alam mo namang mahilig ang pamilya dyan sa mga karne. At lalo na mga kaibigan kong bibisita. Dinamihan ko ng pamimili dahil ayaw kong mabitin lang kayong lahat sa pagkain. Sana ho, bumili na rin ho kayo ng isda o gulay para naman makatipid-tipid din ho, madam. Ay nako, magagalit lang sa akin ang Sir Aster mo. Sinubukan na namin yan nung nakaraang taon. Nasayang lang din at walang kumain, kaya nagalit ang asawa ko. Pinalalahanan na nga niya rin ako na wag nang bibili ng isda o gulay para hindi rin masayang o mabulok. Ganun po ba? Sa bagay, kahit sino naman po magagalit kapag nasayang ang pagkain. Masino po pala talaga si Sir Aster pagdating sa pagkain no? Ay nako, sinabi mo pa. Wala yung pinalalampas at sinasaid niya talaga kapag kumakain ng isang buong tao. Ho? Tao? Ang ibig kong sabihin sinasaid niya talaga kapag kumakain ng buuhang karne. Akala ko ho, tao na talaga Ginawa niyo pang aswang si Sir Ay, oo nga. Sige, mauna na akong pumasok sa loob ng van. Sige lang ho, ako na bahala rito. Ikakarga ko lang ho ito sa van, itong mga pinamili niyo. Iabot mo na lang tong mga to sa dalawang kargador. Ikaw na bahalang maghati sa kanila. Sige ho. Matapos silang mag-usap ng among babae, ay nagpabalik-balik na siya sa van upang maisakay ang mga pinamiling karne. Nang matapos na, ay binigay niya rin kagad ang 500 piso sa dalawang kargador na pinaghatian nila bilang tip. Nagpaalam na rin siya at saka umalis na sila sa lugar na yon. So tuwing mamimili talaga sila, ay hindi nawawala ng iba't ibang klase ng karne. Kaya kung minsan ay nauumay na rin si Orlando dahil dito na rin ang gagaling ang kanilang kinakain. Ang naging solusyon ng tsuper sa tuwing magsasawa siya sa lasa ng karne ay bumibili at nag-iimbak na lang din siya ng mga instant noodles at mga dilata para maiba naman ang kanyang panlasa. Kung minsan ay sinasamahan na rin niya ng pag-iimbak ng isda dahil may ref naman sa apartment na tinutuluyan niya. Pati nga daing at tuyo ay nag-iimbak na din siya kung minsan. Okay lang po ba kayo dyan, madam? Baka mangamoy karne na ho kayo dyan sa likod, Ayos naman ako rito. Isa pa nakakarton naman ang mga pinamili natin, kaya hindi agad mangangamoy yan. Salamat sa pag-aalala mo, Orlan. Sige ho.
Hindi na umimik ang matandang babae. Ngumiti na lang yon bago isinandalang ulo para mas maging komportable. Paglabas nila sa pamilihan ay nagtungo na nga silang dalawa sa terminal na higit kalahating oras din ang layo mula roon. Habang nasa biyahe ay napaisip na naman si Orlando patungkol nga sa pamangkin ng kanyang amo. Unang beses niya lang din kasing makikita ang babae. Ayon pa naman kay Ginang Medinilla, kaedad niya ang nasabing babae at single din yon katulad niya. Naantala lang ulit sa pag-iisip ang bigotilyong driver nang meron ng tumawag kay Ginang Medinilla at hanggang makarating sila sa tapat ng terminal ay kausap na matandang babae ang kung sino mang nasa kabilang linya ng cellphone. Nang matapos na sa pakikipag-usap ay inutos muna ng amo ni Orlando na maghanap na mapagpaparkingan. Nang okay na ang lahat ay nagpaalam na muna ulit ang matandang babae sa kanya. Sinundan na lang niya yun ng tingin hanggang sa mawala na sa kanyang paningin. Parang yung Hasmin na siguro yung kausap ni Madam sa cellphone kanina. Sana hindi na kami masyado maghintay dito. Medyo kumakalam na yung sikmura ko eh. Pagkatapos sabihin yun, ay napatingin siya sa rearview mirror at pinagmasdan ng muka. At dahil walang magawa ay inaliw-aliw na lang niya ang sarili sa pamamagitan ng pagpapapogi. Ayaw niya na kasing lumabas ng sasakyan at maglakad-lakad dahil medyo mainit pa sa labas. Hinimas-himas na lang din niya ang swabing bigote saka ngumiti sa harap ng salamin. Mabuti na lang din ay tumawag ulit sa kanya ang kapatid na si Sam para lang ipakita ang nilalantakan nilang masusustansyang pagkain. Ayos ka talaga, Sam ah. Ang ganda ng timing mo eh. Hindi pa talaga kami kumakain ng amo ko. Yan, nagutom tuloy ako. Lalo na dyan sa pinakita mo. Lakas yung mag-inggit ha. Eh kami, mukhang mamaya pa kami kakain kapag nasundo na yung pamangkin ni Madam eh. Marami pang pinagkwentuhan ng magkapatid at pagkatapos ay nagpaalam na rin kagad sila sa isa't isa dahil tumatawag na nga ulit si Ginang Medinilla. Nagpapasundo yun sa kabilang area. Kagad nga niyang minaneho ang sasakyan papunta roon at sa malayo pa lang ay nakita na niya ang matandang babae na medyo nakasimangot ang pagmumuka. Oh, bakit kaya nakasimangot si Madam? Parang biglang nag-iba yung mood niya ngayon ha. Naku po. Unang beses ko ring makita siyang ganyan ng muka. Paghinto ng van sa tapat ni Ginang Medinilla, ay nagmamadali yung pumasok at hindi na yun hinintay pa ni Orlando na pagbuksan siya ng pinto. Napansin naman kagad ng driver na medyo hindi nga maganda ang mood ng kanyang among babae dahil halos pabalagbag niyang isinara ang sliding door. Madam, aalis na po tayo? Oo. Akala ko ba susunduin natin yung pamangkin niyo? Yun nga eh. Ewan ko ba dyan kay Hasmin? Sinabi ko na sa kanya na sa terminal maghintay kung saan-saan pa yata nagpunta kaya hanggang ngayon wala pa pala. Ho? Nasa na raw ho siya? Hindi ko na muna tinanong. Ang sabi ko babalikan mo na lang siya dito. Iniisip ko kasi yung mga pinamili nating karne kaya nagmamadali rin ako makauwi tayo eh. Sige po. Okay lang naman ho kung babalikan ko siya rito. Ang malagay kagad natin sa freezer yung mga karne para hindi mangamoy. Yun na nga eh. Pasensya ka na. Babalik ka pa tuloy dito niyan. Ay nako, ayos lang naman ho yun, ma'am. Wala na rin naman ho kayong lakad ngayong araw, di ba? Mabuti na lang din talaga, wala. O halika na. At umuwi na muna tayo para makabalikan na rin kagad kung sakaling dumating na siya. Ang sabi kasi ni Hasmin, mga 1 oras pa raw siya bago dumating dito sa terminal. Ayaw ko nang maghintay ng ganong katagal dito at masasayang lang yung oras ko. May gagawin pa rin ako sa taniman kaya kailangan ko rin makauwi kagad. Sige ho. Tayo na ho, ma'am. Biyahe na po tayo. Pasensya na pala kung napalakas ang pagsara ko ng pinto kanina ha. Nainis lang talaga ako dyan kay Hasmin eh. Kahit kailan talaga yung pamangkin ko na yan napakapasaway. Ay, naku, madam. Huwag na ho kayo magpasensya. Valid naman ho yung rason nyo eh. Hayaan nyo na ho at babalikan ko na lang ho yung pamangkin ninyo. Dahil sa mga sinabing yon ni Orlando ay tila guminhawa naman ang pakiramdam ng kanyang among babae. Pagkalaon ay nananghalian na nga muna sila sa isang restaurant bago nagpatuloy sa pagbabiyahe pa uwi.
Marami pa silang mga napag-usapan tungkol sa mga bagay-bagay hanggang sa makauwi na sila sa magarang bahay. Sa malayo pa lang, habang palapit ang sasakyan sa gate ay nasipat na ni Orlando ang isang matangkad na lalaking moreno. May kasama yung balingkinitan at magandang babae na moreno rin ang kulay. Nakita rin ni Ginang Medinilla ang mga yon, kaya nagtaka siya at napatanong sa kanyang driver. May tao sa tapat ng gate natin. Kilala mo ba yung mga yan, Orlan? Oo nga ho. Ngayon lang din ako nakakita ng tao eh. Teka, kilala ko yung lalaki ah. Dichiro? Si Dichiro nga ho. Dichiro? Sino naman yon? Pinsang buko, madam. Hindi ko rin alam kung paano ko natuntun dito eh. Pero ano kayang ginagawa niya rito? At may kasama siya. Naamoy ko na buntis siyang babae. Ho? Naamoy niyo ho? Ang ibig ko sabihin halata naman sa itsura ng kasama niyang babae. Tingnan mo maigi. Namumutla ang muka, nangangalumata, mukhang pagod at basta parang ang aura niya mukhang buntis. Ganun ho ba? Dahil doon ay kagad inihinto ni Orlando ang sasakyan habang unti-unting bumubukas ang gate ng magarang bahay. Napapailing pa ang bigotilyong driver habang pinagmamasdan ang mukha ng kanyang pinsan na nakatayo pa rin sa gilid ng gate, kasamang hindi pamilyar na babae. Pagpasok ng sasakyan sa parking lot, ay agad ding bumaba si Orlando para tulungang buhati ng mga pinamili papunta sa kusina. Kaya lang ay pinigilan siya ni Ginang Medinilla. Puntaan mo na muna yung pinsan mo ron at baka may importanteng kailangan sa iyo yon. Sigurado ho kayong okay lang, madam? Oo, ipapautos ko na lang yan sa mga hardinero. Kausapin mo na muna sila at magmadali ka na. Katulad nga ng sinabi ko kanina, buntis yung kasama ng pinsan mo. Siguradong importante ang pakay nila kaya naparito. Ay, salamat po, madam. Maiwan ko na ho muna kayo at pasensya na ho talaga. Dali-dali nang tumakbo ang bigotilyong lalaki at kinausap sa labas ng bakuran ang pinsang si Dichiro at ang kasama nitong babae. Oh, Dichiro, paano mo natuntun yung lugar na to? Grabe naman yung pagsalubong mo sa akin, pinsan. Di mo ba muna ako kukumustahin? Ikaw naman talaga, oh. Saka na tayo magkumustahan. Nagtatrabaho pa ako, Dichiro. Aalis pa ako mamaya dahil may pinapasundo pa sa akin ng amo ko. May kailangan ka ba, ha? Natumbok mo, pinsan. Sana kasi. Kung po pwede sanang mag-request sa'yo na ipasok mo ako sa trabaho. Narinig ko kasi kay Tia Avila at sa kapatid mong si Sam na maganda trabaho mo rito eh. Di sa kanila mo pala nalaman tong kinaroroonan ko. Paano ka nakapunta rito? Ang layo-layo ng probinsya natin ah. Sus, eto naman. Importante ba bang malaman yon ha? Nakadisgrasya kasi ako. Itong si Donita, buntis kasi ngayon at kailangan ko ng trabaho para matustusan yung pangangailangan nila ng magiging anak namin. Pinsan, alam kong hindi maganda ang naging samahan natin pero matitis mo ba ako na magkaroon ng buhay na hindi kaaya-aya yung magiging pamangkin mo? Ngayon lang naman ako lalapit sa'yo at manghihingi ng tulong eh. Wala lang talaga akong ibang choice at malalapitan. Galit rin kasi sa akin sila inay eh. Sino bang matutuwa sa ginawa mo? Nagtanang ka ng ibang babae at nabuntis mo pa. May asawa at anak ka ng damuho ka. Wag mo na akong sermonan, pinsan. Lunod na nga ako sa sermon dun sa atin eh. Ano ba? Tutulungan mo ba ako o hindi? Kung hindi, sabihin mo na lang kagad para makalis na kami dito at maghanap ng ibang taong tutulong sa amin. Ang layo-layo pa ng naging biyahe namin para lang makarating dito tapos ganito lang din pala yung mangyayari. Ay nako, buhay nga naman ng mga tao. Nakaangat-angat lang ng konti, akala mo kung sino na. O sige na, pasensya na sa abala. Wala na sana talagang balak si Orlando na tulungan ng mayabang na pinsan, kaya lang ay nagulat siya nang biglang naniklod na sa kanya ang babaeng buntis. Umiyak yun ng umiyak, kaya nagulat talaga siya ng gusto at hindi na kagad nakapagsalita. Mabuti na lang din ay hindi na sila napansin ni Ginang Medinilla dahil pumasok na yun sa loob ng magarang bahay. Uy, tumayo ka na nga dyan, Donita. Kahit anong gawin natin pagmamakawa, hindi na tayo pakikinggan yung pinsan ko. Palibasa kasi, hindi na yun nakakakilala dahil nakatungtong na sa mansyon eh.
Hindi pa rin tumigil si Donita kaya nahabag na lang din talaga si Orlando. Napabuntong hininga siya at pinatayo na ang babae saka pinatahan sa pag-iyak. Pagkalaon ay napatapik na lang siya sa noo habang pinagmamasdahan ng dalawa. Hindi niya alam kung maiinis siya o maaawa lalo na kay Dichro na pagkayabang-yabang pa rin talaga. Mamaya na tayo mag-usap ng masinsinan dahil marami pa akong ginagawa eh. Sa ngayon, sumunod muna kayo sa apartment ko. Kumain muna kayo at magpahinga dahil para kayong mga gutom na gutom eh. Mag-ayos na rin kayo ng mga sarili nyo para naman hindi kayo mukhang mga pinalayas. Mamaya sabihin pa ng ama ko eh, ang ayos-ayos ng pananamit ko. Tapos kayong mga kamag-anak ko hindi inayos. Ang bait mo talaga, pinsan. Sabi ko na nga be, hindi mo ako matitisi. Ang bait-bait mo talaga. Hindi ka pa rin talaga nagbabago mula noon. Ay nako, napakabuti mo. Payakap nga. Tumigil ka, Dichro. Huwag mong isipin na ginawa ko to dahil sa'yo ah. Kung di lang ako naawa sa babaeng pinahihirapan mo na naman, pababayaan na sana kita eh. Lalo na ngayon, nasa sinapupunan niyo yung pamangking ko. Kaya sana lang magbago ka na talaga ha, at tumigil ka na sa pagiging babaero mo. Sumunod na nga muna kay sa akin. Baka mamaya eh, tumawag na yung susunduin ko sa terminal. Tara na. Natutuwang sumunod nga ang magkasintahan sa apartment ng bigutilyong tsuper na halata na na-stress sa mga nangyayaring yun. Pagdating nila roon ay pinakain niya at sinabihan ng dalawa ng mga dapat at hindi dapat gawin habang naroroon sila. Hintayin niyo ako dahil may gagawin pa ako ha. Babalikan ko kayo mamaya at hindi pa tayo tapos mag-usap. Huwag kayong lalabas dito dahil hindi ko pa kayo naipapaalam sa amo ko. Kung ayon yung pare-pareho tayong matulog sa kangkungan. Susundin niyo yung mga sasabihin ko ha. Oo naman, pinsan. Salamat din pala ulit ha. Sana makausap mo yung amo mo kung pwede ako maki-extra sa trabaho rito. Siguro naman sa laki ng mansyon nila marami silang kailangan na tao. At saka alam ko may tiwala na sa'yo yung amo mo kaya siguradong kapag may nirekomenda ka, papayag ka agad yun, pinsan. Napaisbid lang si Orlando sa hambog niyang pinsan at pagkatapos ay dali-dali na nga siyang bumalik sa magarang bahay ng amo para tumulong. Tumulong na nga siya sa dalawang kalalakihan na magbuhat ng mga pinamiling karne at nilagay nila to sa imbakan. Pagdating sa tapat ng storage room ay naabutan niya roon ang among babae na nag-aayos ng ibang gamit. At paglingon sa pinakadulong bahagi ng bahay papunta sa laundry area ay nakita na naman niya si Aling Dahlia. Nag-aayos ang ginang ng mga lalabahan nila. Uy, si Aling Dahlia? Teka, kausapin ko nga ito maya-maya pagkatapos lang dito. Natigilan na siya matapos makita ang itsura ng babaeng kasambahay. Para kasing may kakaibang takot sa mukha noon na hindi maipaliwanag. Dahil tuloy doon ay nilapitan niya iyon at pasimple na ngang kinumpronta. Aling Dahlia? Kumusta na? Tagal na rin natin hindi nag-uusap ah. Pumiki ng ngiti ang ginang paglingon kay Orlando. Pagkatapos sumagot ng ayos naman ay nagpatuloy lang yun sa ginagawa. Mag-i-initiate pa sana ng usapan ng bigutilyong tsuper pero tila nagmamadali ang kasambahay. Lumingon pa nga yun kay Ginang Medinilla bago tumango at tumalikod kaya napakibit-balikat na lang si Orlando habang napapabulong na naman. Anong problema ni Aling Dahlia? Sabi ko naman sa iyo, Orlan, nakita mo naman yung reaksyon niya. Halatang meron siyang dalahin ngayon. Ilang beses ko na yung tinanong pero hindi naman talaga nagsasalita. Kaya nga ho, madam wala na ho siguro tayong magagawa kundi hayaan na lang siyang umalis. Ganun na nga talaga. Siya nga pala. Nasaan na pala yung pinsa mong kausap mo kanina? Hindi pa sila umuwi, no? Naamoy ko pa kasi yung buntis Ano ho? Naamoy niyo pa ho yung buntis? Ha? Ang sabi ko wag mo nang pansinin yung sinasabi ko. Napapagod ako sa biyahe hindi bali na. Kung gusto naman muna niyang tumuloy sa apartment mo ayos lang. Basta alam mo naman ng mga ayaw at gusto namin dito, Orlan. Oho, madam. Nandun nga ho sila ngayon sa apartment ko. Hindi pa ho kami masyadong nakapag-usap pero pagkatapos kong sunduin yung pamangkin nyo, kakausapin ko ho na masinsinan yung mga yon. Mukhang may problema yata sa kanila maigi naman kung ganon. Oo nga pala. Sige na, at sunduin mo na si Jasmine.
Yung mga nagbubuhat na lang ang hayaan mo na dyan para makauwi ka na rin ng maaga at makausap mo rin kaagad yung pinsan mo. Papasok na rin ako sa loob at may gagawin pa ako. Sige ho, madam. Maraming salamat ho. Pag-alis na matandang babae ay muling napalingon si Orlando sa laundry area kung saan naroon si Aling Dahlia. Katulad kanina, halata pa rin sa mukha ng ginang ang kakaibang takot. Balak mga sana niyang kausapin yon pero hindi na lang niya nilapitan dahil kailangan na rin niyang umalis. Nagbiyahe na nga kaagad siya papunta sa terminal at makalipas ang ilang oras, nasundo na nga niya si Jasmine. Nagulat siya sa itsura ng dalaga dahil inexpect niya na maganda talaga yon. Nasa dugo na rin kasi talaga ng mga Alcantara ang magagandang lahi. Salamat sa pagsundo mo Orlan ang pangalan mo, di ba? Ma'am. Ay nako, wag mo na akong tawaging ma'am. Jasmine na lang. Sabi nga pala sa akin ni Auntie Medinilla, mag-sorry ako sa'yo kasi naabala pa kitang bumalik-balik dito. Ay, Jasmine, wala yun. Trabaho ka rin naman to eh. So paano? Tara na ba? Kung wala na tayong hinihintay, sige na, tara na. Oo, kasi si Sir Aster may sariling driver naman yun eh. Baka mamayang gabi nandun na yun sa bahay. Okay, sige. Tara na nga kung ganun. Nagbiyahe na nga silang dalawa pabalik sa magarang bahay ng mga Alcantara. Inabot din sila ng mag-iisang oras dahil naabutan sila ng mabigat na daloy ng trapiko sa bandang bayan. At dahil doon ay marami silang napagkwentuhan. Napag-alaman tuloy ni Orlando ang maraming bagay tungkol sa dalagang si Jasmine. Kaya pala siya bumalik ngayon sa probinsya para gampanan ng isa sa mahalagang tradisyon ng kanilang pamilya na ginaganap sa gabi ng kapistahan sa baryo ng mga Bulaklak. Hindi na masyadong inusisa ng bigotilyong lalaki ang tungkol sa sinasabing tradisyon ng magandang dalaga dahil nahihiya siya. Naisip na lang niya na siguro ay may kinalaman yun sa pagganap sa pagsasalo-salo doon sa patio na nasa gitna ng taniman. Pasado 6:00 ng gabi, pagpasok ng sasakyan sa bakuran ay may nakita na si Orlando na isa pang sasakyan. Nang makita niya si Anthony na humihipak ng sigarilyo sa isang sulok, ay napaismid siya. Jasmine, mukhang nandyan na yata si Sir Aster Ay, oo nga. Nauna pa sa akin si Uncle. Mas nakakaya tuloy. Hindi. Okay lang yan. O paano, dito na lang tayo. Pwede ka nang bumaba. Pagbaba ng dalaga ay nagpasalamat ulit yon sa kanya bago pumasok sa loob ng magarang bahay. Lumabas naman siya at hinarap si Anthony. At katulad ng inaasahan, ay nakipagyabangan nga sa kanya yon na hinayaan na lang niya. Ilang saglit pa ay nagpaalam na siya dahil sa kanya lang naalala na nasa apartment pala ang isa pang mayabang na pinsan niyang si Dichro. Dali-dali siyang nagpunta roon at habang naghahaponan sila ay kinausap na nga niya ng masinsinan ang pinsan at pinagalitan na rin. Sa gitna ng pag-uusap ay nagulat sila pare-pareho dahil mula sa pintuan ng apartment ay biglang sumulpot si Ginang Medinilla, Ginoong Aster at Jasmine. Namilog talaga ang mga mata ni Orlando dahil alam niyang hindi naman nagagawi roon ng kanyang amo. Ito ang unang pagkakataon na nangyari yon. Anong ginagawa niyo rito? Naku, pasensya no't medyo magulo. Kakakain lang din namin kain ma'am, sir. Aligagang kinuha ni Orlando ang mga upuan at inabot sa mga amo. Tumulong na rin si Dichro na halatang nagpapa-impress. Ma'am Medinilla, Sir Aster at Jasmine, si Dichro nga ho pala, pinsan ko. Ito naman ho si Donita, kinakasama ng pinsan ko. Magandang gabi mga madam at sir. Salamat sa pagpunta nyo rito sa amin. Pasimpleng napakunot ng noo si Orlando dahil napansin niyang wala sa kanila ang tingin na mag-anak kundi na kay Donita. Pagkatapos ngumiti ng mga yun ay sabay-sabay silang umupo habang nakatingin pa rin sa babaeng buntis. Dichro, kumuha ka nga muna ng tubig, bilisan mo. Doon sa ref, may malamig na tubig doon. Sige pinsan. Ma'am, sir, pasensya na ho talaga kung makalat ang naabutan niyo Anak wala yan Orlan. Huwag kayong masyadong mataranta.
Ito kasing si Aster at Tasmin parang sabik na makakita ng Makakita ho ng ano? ng ibang tao. Nasabi ko rin kasi na nandito ang pinsan mo at ang kinakasama niyang buntis. Kapansin-pansin ang tila pananabik sa mukha ni Ginang Medinilla, Ginoong Aster at Tasmin habang nakatingin kay Donita na naiilang naman na ng sobra. Mas lalo rin tuloy na weirdoan si Orlando dahil sa unang pagkakataon ay ngayon niya lang talaga nakita ang mga amo na ganon. Parang may kakaiba sa mga to na hindi rin niya maintindihan. Ayos lang mo ba kayo? Ay, oo naman, Orlan. Ayos na ayos at tuwang-tuwa ako na makita ka muli. Mabuti na lang at dinala mo rito ang pinsan mo at ang asawa niya. Saktong-sakto sa pagdiriwang ng kapistahan ng mga bulaklak. Ano ho? Natutuwa rin ho akong marinig yan. Pero hindi ko sila dinala rito. Uuwi rin ho ang pinsan ko bukas. Katulad ng napag-usapan naming. Pero kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon makapagtrabaho kahit hardinero sa mansyon, gagawin ko po ang makakaya ko para magampanan ng trabaho. Uy, Ichiro, ano ka ba? Tumigil ka nga. Nakakaya ka sa kanila eh. Wala namang problema sa akin. Hindi ba mahal kong asawa ang Medinilla? Oo naman. O pinsan, narinig mo yun ha? Payag na sila Mama at Sir. Tanggap na kami sa trabaho. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am at Sir. Hindi na nakapagsalita pa si Orlando dahil mismo ang mga amo na niya ang nagsabi na makakapagtrabaho na nga si Distro sa mga Alcantara. Gusto niya mampigilan ng tungkol dito pero alam niyang wala na siyang magagawa, lalo na kung si Ginang Medinilla na ang nagdesisyon. Noong pa man ay pasaway na talaga ang pinsan niya at kilalang kilala yon sa kanilang probinsya bilang isang manggagancho. Maraming beses na rin yung inireklamo ng mga pinagtatrabahuan dahil nga sa paglalasing at kung ano-ano pang kabalbalan. Salamat po talaga, Ma'am Medinilla, Sir Aster at Ma'am Hasmin. Promise po, gagawin ko po makakaya ko. Pagtutulungan po namin ng kalibin partner kong si Donita. Kailangan namin ngayon si Donita sa mansyon. Ay, sige po, walang problema. Mahal, Donita, mag-ayos ka na dyan. Kailangan ka raw sa mansyon ngayon. Bilisan mo na, huwag ka nang pabagal-bagal. Tila natataranta naman ang babaeng buntis na nag-asikaso habang si Orlando ay nakatingin lang. Pinoproseso pa rin kasi ng utak niya ang mga nangyayari ng mga oras na yon. Alam niya naman na hindi na mababali ang sinabi ng mga amo nila, kaya napabuntong hininga na lang siya. Orlan, ayos ka lang ba? Pasensya na at alam mo naman na aalis na si Dahlia ngayong gabi kaya kailangan din talaga namin ng papalit sa kanya. Ho? Wala akong problema sa akin, madam. Okay na rin po yun. Mabuti naman kung ganon. Sabi ko naman po sa inyo ma'am. Ayos lang sa pinsan ko Hindi naman po talaga ako nagkamali ng pinuntahan. Salamat po sa tiwala. Walang anuman. Uy, Donita, bilisan mo na dyan. Huwag ka nang pabagal-bagal. Ayaw kong mapapaya tayo sa mga bago nating amo, lalo na rito sa pinsan ko. Tumayo na nga kagad ang mga Alcantara at lumabas na ng apartment. Sumunod naman si Donita na parang napipilitan lang din naman dahil wala na rin naman yung magagawa. Habang pinagmamasdan ni Orlando mga yung palayo, ay hindi niya rin maiwasang mapaisip. Hindi niya alam kung bakit pero nararamdaman niyang tila merong kakaiba. Bigla na lang tuloy kumabog ang dibdib niya sa hindi malamang dahilan. Naantala lang yon nang tapik-tapikin siya ng pinsang tuwang-tuwa sa mga nangyayari. Pinsan, salamat sa iyo Ang galing mo. Siguro kinausap mo yung mga amo mo para mapayagan kaming makapagtrabaho dito, no? Piruin mo yun. Kahit bagong salta lang kami, pumayag ka agad sila. Dahil yun sa'yo, pinsan. Thank you. Tigilan mo nga ako, Dichiro. Iligpit mo na yung mga pinagkainan nyo dyan. Tapos lumipat ka na rin sa kabilang apartment. Malamang doon din kayo patutulugin yan dahil walang tao ron. Sige. Pero, pwede ba tayong mag-inom? Selebrasyon man lang ba? Mag-inom ka mag-isa mo. Bisa mo nang magligpit dahil inaantok na ako. Nagpunta na nga lang ng banyo ang bigotilyong lalaki para magbanlaw ng katawan. Gusto niya rin kasing mahimasmasan para kahit papaano ay lumamig-lamig ang kanyang ulo dahil kay Dichiro.
Paglabas niya, ay malinis na ang buong silid at wala na roon si Dichro. Nakahinga siya ng maluwag at kaagad na humiga sa kama dahil na rin sa pagod. Nakatulog siya kaagad at nagising ng mga bandang madaling araw dahil nakarinig siya ng ingay sa kabilang apartment. Nabubugnot siyang napabangon at nang lumabas ng kanilang apartment ay saka naman tumahimik. Ay nako, mukhang araw-araw na ako mabubulaw ng lintik na Dichro na to. Nang pabalik na siya sa loob ng apartment, ay narinig niya ang pagsigaw ni Aling Dahlia. Dahil doon ay dali-dali siyang tumakbo papunta sa apartment ng nasabing kasambahay. Naabutan niya roon ang mayordomang si Manang Rosa na tila naalimpungatan din dahil sa ingay. Nawala na rin tuloy ang antok niya dahil sa sigaw na parabang humihingi ng saklolo. Manang Rosa, narinig niyo ba yung boses na sumigaw na yon? Parang boses ni Aling Dahlia yun ah. Sinabi nga na matandang mayordoma na kagabi pa nakaalis si Aling Dahlia na hinatid pa ni Anthony hanggang sa terminal. Kaya imposible ngang sa kanya galing ang boses na yon. Pero kaboses niya ho talaga eh. Manong Rosa, di ba? Nakakapagtaka naman. Sigurado ako sa narinig ko. Natigilan na rin sila sa pag-uusap dahil bigla ring dumating ang mag-asawang Alcantara. Nakapantulog na mga yon pero napansin ni Orlando medyo may bahid ng putik ang laylayan ng suot ni Ginang Medinilla. Subalit, nang ibaling niya ulit ang tingin sa mukha ng mag-asawang amo, ay nasabi niya nga tila na alimpungatan lang din ang mga yun. Pero lingid sa kanya ay nagpapanggap lang ang dalawa na kagigising lang. Oh, bakit nasa labas pa kayo, Orlan at Rosa? Ano kasi sir? Parang may narinig lang po akong sigaw. Sabi ko naman sa iyo, mahal, meron nga rin akong narinig. Pero parang ibon yung narinig ko eh. Malakas na huni ng ibon. Ganon din ba yung narinig mo, Orlan? Hindi po ibon eh. Parang tao ho. Ay nako, sige na't magsipasok na kayo sa mga tulugan ninyo. Alam niyo naman na maagang pag-asikaso mamayang umaga dahil sa peste. Pero ipapatanong ko sa mga tao ron sa taniman para makasiguro tayo na walang hayop o tao o kung anuman. Sige ho. Naglakad na nga pabalik sa apartment si Orlando, subalit hindi talaga siya mapakali, kaya naman palihim siyang nagpunta sa taniman ng mga bulaklak na nasa likod ng mansyon. Siniguro niyang walang makakakita sa kanya at pagdating sa bukana ay nagpalinga-linga siya sa paligid. Napakatahimik ng taniman. Tanging ingay ng mga kuliglig lang ang naririnig niya. At kahit madilim, ay naaninag pa rin naman niya ang malawak na taniman dahil sa liwanag ng buwan na tila nagdidilig sa lupain. Napabuntong hininga na lang siya ulit habang iniisip kung totoo nga ba ang narinig kanina o parte lang ng kaniyang guni-guni dahil sa antok. Sigurado kong boses yun ni Aling Dahlia. Pero sabi nga ni Manang Rosa, kagabi pa umalis yung taong yun. Ilang saglit pa nga ay napansin niya mula sa malaking pasyo sa gitna ng taniman na parang may maliliit na liwanag. Nagtago siya sa isang sulok para hindi makita na kung sino mang may dala ng liwanag na yun. At ganun na nga lang ang gulat niya nang makita si Ginoong Aster kasunod ng 4 na tauhan ng taniman. Dinig niyang kinakausap ng among lalaki ang mga yon na pag-igihan kung anuman ang kanilang hinahanap o ginagawa. Siguro pinapacheck na nga ni Sir Aster para makasiguro. Nang mawala na sa paningin niya ang lalaking amo, ay bumalik na rin sa patio ang mga tauhan. Palis na rin sana siya pero nakita niya naman bigla si Jasmine na galing din sa patio. Natigilan tuloy siya at napatingin sa mayuming dalaga. Anong ginagawa ni Jasmine sa taniman ng ganitong oras? Napansin niyang tila may kung anong pinupunasan ng dalaga sa bibig niyon, kaya napakunot siya ng noo. Dahil medyo may kalayuan kaya hindi niya na rin masiguro kung ano ang nakitang mantsa sa mga damit at ilang bahagi na katawan ng nasabing babae. Nadulas ba siya sa putikan? Naudlot siya sa pagsasalita at biglang napatago ng wala sa oras dahil tumingin sa gawin niya si Jasmine. Huminto yun at matagal na tumitig hanggang sa nagtuloy-tuloy na rin papasok sa loob ng magarang bahay. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ng kakaibang takot ang bigotilyong tsuper.
Mabilis na gumapang ang kilabot na yun sa buo niyang pagkatao, kaya dali-dali na nga niyang nilisan ang lugar. Eksaktong pagkapasok pa niya sa apartment ay bigla na lang siyang nakarinig ng malakas na alulong ng aso. Nang ilabot siya habang punong-puno pa rin ng pagtataka. Wala naman kasi silang alagang aso sa buong lupain. Nang ilabot na naman siya at ramdam na ramdam niya ang pagtayuan ng mga balahibo sa buong katawan. Aso ba talaga yun? Parang hindi. Ano ba itong mga kawirduhang nangyayari ngayon? Naiga na lang siya sa kama at nagdasal ng taimtim hanggang sa makatulog nga siya ng mahimbing. Kinabukasan ay nabulaho siya dahil merong malakas na kumatok sa pinto. Nagmamadali na sana siyang bumangon pero nang marinig ang boses ng bagong saltang si Dichro ay napakunot-noo siya. Pinsan! Pinsan! Pabuksan naman ang pinto! Gising na, pinsan! Bilis! Ay, ano ba? Diyos ko naman, oh. Narurusahan yata ako ng Diyos, eh. Walang gana niyang pinagbuksan ng pinto ang mayabang na pinsan at pagkakita rito ay tinamlayan niya lang yun ng tingin. Teachero, ang aga-aga mo naman mang-istorbo, eh. Alam mo bang halos hindi ako nakatulog magdamag, ha? Tapos ang ingay-ingay nyo kagabi. Kalabugan kayo ng kalabugan sa kabilang apartment. Para kayong mga walang kapitbahay, ah. Anong kalabugan kami ng kalabugan? Eh ako lang naman ang nasa kabila kagabi pa. Hindi pa nga yata umuwi si Donite. Ha? Oo nga. Kaya nga kita kinakato kasi magpapasama na ako sa iyo na pumunta sa mansyon. Nakakaya kasi kung ako lang ang pupunta ron. Pagtatanong ko lang kung umuwi na ba si Donita o baka maaga lang gumising. Sige. Saglit lang. Magbibis lang ako. Naiinis man ay sinamahan na nga rin muna ni Orlando ang pinsan papuntang mansyon. Kahit ang totoo ay naiinis pa rin siya sa inasal niyon. Pagdating nila roon ay naabutan nila sa likod din si Ginoong Aster, Ginang Medinilla at Tasmin na nag-aalmusal. Si Manang Rosa ang nagsiserve sa kanila at hindi si Donita kaya nagtaka ang magpinsan. Nahiyaman ay lumapit na si Orlando at Dichro para nga itanong kung nasaan ang babaeng buntis. Magandang umaga, Orlando at Dichro. Halika kayo at maupo para kumain. Masarap yung karneng iniluto ni Rosa. Sariwa yan at kaninang madaling araw lang yung kinatay. Pagtingin ni Orlando sa karning nakalatag sa lamesa ay parabang bigla na lang nag-iba ang kanyang paningin. Naamoy niya rin kasi na parang ang lansa-lansa pa ng karne at napansin niya rin ang sariwang dugo na tila ginawang sabaw. Tulala ka naman, Orlando. Bakit? Pasensya na po. Busog pa po ako dahil nakapagkape na ako kanina eh. Nagkape eh. Di ka pa nga nag-aalma. Aray, bakit mo naman ako pinatukan, pinsan? Hindi ko sinasadya. Ang sakit kaya. Manahimik ka na nga. Hindi tayo pumunta rito para mag-almusal, no? Kung di pa kayo nag-aalmusal, umupo na kayo at sumabay muna kayo sa amin. Busog pa po talaga kami. Ma'am, sir, itatanong lang ho sana namin kung nasa looban ng mansyon si Donita. Sabi kasi nitong mabait kong pinsan parang di para umuwi eh. Di ba, Dichro? Opo. Pero hindi rin ako sigurado kagabi kung umuwi ba siya. Mahimbing ko kasi talaga ako matulog eh. Pagkagising ko wala pa rin siya eh. Nagkatitigan sa isa't isa si Ginoong Aster, Ginang Medinilla at Tasmin. Napansin yun ni Orlando kaya pasimple siyang napakunot ng noo dahil parabang may kakaibang ikinikilos ang kanilang mga amo. Sa hindi na naman malamang dahilan, ay bigla na lang nanayo ang mga balahibo niya sa braso at batok kaya pasimple siyang napahimas doon. Naantala lang ang namumuong takot nang magsimula ng magwika ang kanilang mga amo. Bago mag-alas 10 ng gabi, pinauwi na namin siya. Nung nagkita-kita tayo, nakauwi na yung si Donita. Alam naman namin na buntis siya kaya hindi na rin muna namin masyadong pinagawa ng mga mabibigat na bagay. Maaga lang siyang nagising at ayaw ko nga sana siyang utusan ngayon kaso marami tong ginagawa ni Rose. Nagpresenta na lang din si Donita na siya na magpunta sa pamilyan para sa iba pang pagkain na kakailanganin natin mamayang gabi sa pagsasalo-salo. Si Anthony na rin ang pinagmaneho ko dahil alam kong pagod ka kahapon gawa nitong pagsundo mo sa pasaway kong pamangkin. Pasensya na pala ulit, Orlan, ha?
Tumango-tango na lang ang magpinsan at pagkatapos ay nagpaalam na sila sa mga amo. Naiwan naman si Dichero dahil sabi ni Ginoong Aster ay meron daw ipapaayos sa kanya sa bukana ng taniman. Gusto kasi ng mga Alcantara na maging maganda at presentable ang bungad pa lang para makita ng mga darating na bisita. Dahil wala namang ginagawa, kaya nagpahinga na lang muna sa apartment si Orlando. Sa totoo lang, pagkatapos ng narinig niyang sigaw kagabi, ay nag-alala rin talaga siya para kay Donita. Kaya kahit papaano, ay nakahinga siya na muluwag nang sabihin nga ni Ginang Medinilla na nasa pamilihang bayan ng buntis kasama ang driver na si Anthony. Subalit sa kabilang banda, may parte ng puso at isipan ng bigotilyong lalaki na nangangamba pa rin. At hindi niya rin alam ang dahilan ng pangambang yon. Para bang natutunugan niyang may mangyayaring hindi maganda na ewan. Maya-maya pa, bago manangalian ay naisipan niyang magpunta sa parking para i-check ang sasakyan. Nakaugalian na rin kasi niya yon dahil nga may mga pagkakataong bigla silang umaalis. Sinisiguro niya na palaging walang aberyang mangyayari sa pinakamamahal niyang van. Naisipan niyang umikot sa harapan ng magarang bahay para na rin makapaglakad-lakad bilang ehersisyo. Nagpaaraw na rin siya dahil maganda sa balat ang sikat ng araw at hindi pa rin naman ganon kainit. Nang nasa harapan na siya ng malaking gate na nakabukas, ay nasipat niya si Dichero na naggugupit ng mga halaman. Natuwa siya sa kasibagang ginagawa ng pinsan kahit naiinis pa rin siya. Pero bigla ring napawi ang ngiting yon na makita niya sa parking area na nakapark ang sasakyan na ginagamit ni Anthony. Oh, nakauwi na sila Anthony at Donita. Uy, pinsan! Anong ginagawa mo dyan sa labas? Nakita mo ba itong tinatrabaho ko? Ang astig no? Nadiskubre ko na mahusay pala ako sa pagtatabas ng mga halaman. At alam mo ba kung magkano yung sahod na sinabi sa akin ng mga amo natin, ha? Wala mo, pinsan! Dumating na ba si Donita at Anthony? Kanina pa ako nandito eh. Wala pa naman ako napansin. Yung sasakyan na itim, kanina pa ba yan nandyan? Oo, kanina umaga pa yan nandyan. Bago ako magsimulang magtabas dito. Bakit? Yan yung sasakyang dinadrive ni Anthony. Ano? Di ka rin talaga nag-iisip no? Kung nandito yan, ibig sabihin, anong sasakyan ang ginamit nila papunta sa pamilihang bayan? Wala namang mga jeep o tricycle na papunta rito. Ay nako, tumigil ka nga muna dyan at pumasok ka sa loob. Tingnan mo ron kung dumating na yung binuntis mo. Pagkasabing yun ay iniwan na nga ni Orlando ang mayabang na pinsan. Dumiretso siya sa dirty kitchen na nasa likurang bahagi ng magarang bahay at malapit lang din sa shortcutan papuntang apartment at sa malawak na taniman. Pagpasok ay nakita niya roon si Manang Rosa na katatapos lang magluto. Sinipat-sipat niya si Donita pero hindi niya nakita kaya nagtanong na siya sa mayordoma. Katulad ng sagot nun kanina, ay hindi pa nga rin daw umuuwi ang buntis at ang driver kaya naman medyo nag-alala na siya. Sinabi rin kasi niya na wala silang ginamit na sasakyan kaya parang imposible na makaalis sila. Lalo na at malayo sa kabias na ng bahay ng mga Alcantara. Habang patuloy na kinakausap si Manang Rosa ay unti-unting nagtayuan ng mga balahibo niya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kinukutuban na naman kasi siya at alam niya sa sarili na may hindi talaga magandang nangyayari sa mansyon na yon. Pakiramdam niya ay may mga maliliit na dagang nagkakarirahan sa kanyang puso at parang gusto nitong butasin ang kanyang dibdib para makakawala. Napahawak siya roon habang pinagmamasdan ng mayordoma na tila nagtataka naman sa reaksyon niya. At para mawala ang nerbiyos ay uminom na lang siya ng tubig hanggang sa eksakto rin ang pagdating ni Jasmine na tila nagulat pagkakita na parang namumutla siya. Ayos ka lang ba, Orlan? Namumutla ka yata, ha? Humugot muna ng malalim na hininga ang bigotilyong driver hanggang sa kumalma na siya. Pagkalaon ay nilingon niya ang mayuming babae bago pilit nang initian yun. Pangiti-ngiti ka lang dyan. Ano bang nangyayari sa'yo? Parang kaninang agaan pa kita napapansin na wala sa sarili, ha? May problema ka ba? Ha? Ayos lang naman ako. Itatanong ko lang sana kung nandyan na sina Anthony at Donita. Oo, kadarating lang nila.
Nandun na si Donita sa likod kasama yung asawa niya. Punta mo sila roon para makita mo. Ha? Sige. Salamat Pupunta na sana ni Orlando sina Dichero at Donita sa likod ng maggarang bahay pero biglang tumunog ang cellphone niya. Nang makitang rumehistro ang pangalan ni Ginang Medinilla ay kaagad niya yung sinagot. Inutos nga ng amo niyang babae na ipagmaneho para sundin ang mga kaibigan niyang bibisita. Dahil nakaayos naman na kaya dumiretso na kaagad ang lalaki sa parking kung saan niya naabutan ng matandang Ginang. Aba, ang bilis mo Orlando pasensya na mukhang nagpapahinga ka yata. Nagpapasundo na kasi yung mga kaibigan ko dahil gusto nilang matikman kagad yung masarap na putahe habang sariwang-sariwa pa. O, tara na. Sige ho, madam. Wala na nga silang inaksayang oras. Kagad nagbiyahe si Orlando at Ginang Medinilla para nga magsundo ng mga bisita. Nang mapadaan sila sa kabayanan ay medyo masikip na ang daloy ng trapiko dahil sa kaliwat ka ng mga tao na nanonood sa parada. Gumawa na lang ng paraan ng lalaking bigotilyo para makalis kagad sila sa lugar na yon. Ilang saglit pa ay nagtaka siya dahil parang napakaliblib na ng kanilang pinupuntahan. Kaya tiningnan niya sa rearview mirror ang among babae at tinanong, Madam, mawalang galang na ho tama ba itong tinatahak nating daan? Parang ngayon lang kasi ako napadpad dito Huwag ka mag-alala dahil nasa tamang daan tayo. Ayun na yung lumang bahay, Nang lingunin ni Orlando ang nasabing bahay ay nangilabot na naman siya. Parang katulad lang kasi yun ng mansyon ng mga Alcantara pero mas luma at mas maliit. Hindi na siya nagpark sa loob ng bakuran katulad ng bilin ng among babae. Sa tapat ng malaking puno ng balete ay doon niya ipinwesto ang van at naghintay na lang siya sa amo. Sa kanya lang namalaya na nasa 4:00 na pala ng hapon. Mabuti na lang din pala ay nakakain siya ng tanghalian bago sila umalis. Habang naghihintay sa amo ay muli siyang napatingin sa nasabing bahay. Napakulot siya ng noo pagkadaka matapos muling makaramdam ng kakatuwang bagay. Ang weirdo talaga ng mga mayayaman dito sa probinsya. Yung mga bahay nila parang ewan. Parang mga haunted house na o tirahan ng mga mayayamang mangkukulam. Ew! Malaki ang paniniwala ni Orlando sa mga multo, demonyo at mangkukulam dahil usong-uso yun sa kanilang probinsya at may mga ebidensya na rin patungkol dito. Kaya lang, pagdating sa usapang aswang ay hindi siya masyadong bilib. Sa probinsya kasi kung saan siya lumaki, ni isang beses ay hindi pa siya nakakakita ng kahit na anong uri ng aswang. Kaya para talaga sa kanya ay katang-isip lang ang mga yon. Natigilan siya sa pagmumuni-muni nang biglang umihip ang hangin. Dahil nakabukas ang bintana ng van sa tabi niya, kaya naramdaman niya ang malamig na sambyo ng hangin. Napatingin siya sa puno ng balete lalo na nang maglaglaga ng mga dahon ng nasabing puno. Hanggang sa makarinig na nga siya ng nakakakilabot na alulong ng kung anong hayop mula sa hindi kalayuan. Dahil sa napapalibutan ng mga kapunuan ng lugar kaya napabalikwas siya. Isinarado niya kaagad ang bintana at nagmasid-masid sa paligid. Naknang teting naman Ano yun? Bakit ganitong oras may umaalulong na aso? Teka, aso nga ba talaga yun? Tsaka parang galing sa loob ng nilulumang bahay na yun Natigilan na siya matapos maalala ang amo niyang babae. Nag-aalala siya para rito kaya kahit kinakabahan ay lumabas siya ng sasakyan. Wala nang nakakakilabot na alulong ng kung anong hayop pero nandun pa rin ang takot at kaba sa kanyang puso. Nagdire-diretso siya hanggang sa makapasok sa loob ng bakuran. Tinungo niya kagad ang main entrance ng bahay at pagpasok niya doon ay mas lalo siyang natakot. Paano ba naman kasi ay napakadilim ng loob na akala mo talaga ay parang inabandona na. Napabuntong hininga siya at napalunok habang napapasign of the cross. Naghahalo-halo na rin ang tumatakbo sa isip niya kung tutuloy pa ba siya o hindi. Ano bang klaseng bahay ito? Dito ba talaga pumasok si Madam?
Nakarinig na siya ng mga ingay sa hindi kalayuan pero nakakakilabot pa rin ang bagay na yon na akala mo ay mga bumubungis-ngis na halimaw. Nang mapunta siya sa kusina, ay ganun na lang ang gulat niya nang makita sa lumang center table ang mga prutas na nabubulok at inuuod na. May kakaibang amoy at lansa rin siyang naaamoy kaya napatakip na lang siya ng ilong at nagpatuloy sa paggalugad ng lumang bahay. Hanggang sa makakita siya ng nag-aagaw na liwanag sa bandang dulo ng hagdan. May mga kakaibang ingay din siyang naririnig doon at kakaibang amoy ng langis na parang nakakasuka. Napatras siya pero ang tingin ay nanatili sa nasabing pinto. Subalit natigilan siya at nagulat nang merong tumapik sa kanyang likuran. Kamuntikan niya pang mamura at masuntok yon. Mabuti na lang din ay narinig niya ang boses ng among babae kaya bumalik din siya sa ulirat. Orlan, ano ginagawa mo rito? Sabi ko sa iyo doon ka na maghintay sa sasakyan, hindi ba? Pasensya na po, madam. Tara na, nandito na mga kaibigan kong bibisita sa bahay. Nang lingunin niya ang higit-6 na kataong matatanda na rin ay napabuntong hininga na lang siya. Subalit sa kabila ng banda ng kanyang isip ay alam niyang mayroong kakaiba sa mga taong kasama niya. Nakangiti lang kasi ang mga yun na makahulugan at ang mga tingin ay para na siyang binabalatan ng buhay. Nakakapagtaka lang din na sa kabila ng katandaan ay para pa rin sila mga mukhang artista at model sa pelikula. Mabilis na lumipas ang oras. Eksaktong kumagat na ang dilim pagdating nila sa mansyon ng mga Alcantara. Nang lingunin niya ang mga bisita sa rearview mirror ay parang meron siyang kakaibang nakita sa mga yon. Hindi niya lang masyadong pinagtuunan ng pansin dahil nga sa nagmamadali na silang makapasok. Para bang sabik na ang mga yon sa mga pinagsasaluhan sa malaking pasyon ng taniman ng halaman. Arlan, saan ka ba pupunta? Babalik po muna sana ako sa apartment, madam. Baka po nandun pa yung pinsan ko at si Donite eh. Sabay-sabay na lang siguro kaming pupunta ron sa patio. Magpapalit lang din po ako ng damit dahil medyo maasim na po yung amoy ko eh. Ganun ba? Pero nasisiguro ko sa iyo na nandoon na si Dichero at Donita sa patio. Bilisan mo na lang kaagad ha? Opo. Palis pa lang si Orlando nang bigla namang dumating si Ginoong Aster na siyang sumalubong sa mga bisita. Tara na sa loob dahil sigurado akong masarap ang pinaluto kong karne kay Rosa. Ginawa ko talagang espesyal yon para sa pagdating ninyo. At sigurado akong malinamnam at sariwang-sariwa mga pagkain. Natikman ko na kagabi kaninang umaga ang mga luto niya. Napakasarap talaga. Sa tagal ng panahon, ngayon na lang tayo nakatikim ng ganong klaseng karne. Salamat din at kahit papano pinaintulutan tayo makatikim ng samahan dahil sa pista naman ng bulaklak sa ating probinsya. Sabay-sabay natin pagsaluhan ng napakasariwang handog sa atin. Habang nagkakatinginan ng lahat, ay nakakaramdam na naman si Orlando ng kakaibang takot habang nakikinig. Pakiramdam niya kasi ay hindi na karne ng hayop ang pinag-uusapan ng kanyang mga amo. Mabuti na lang din ay pumasok na ang mga yon at nagtungo sa malawak na patio ng taniman ng bulaklak. Patakbo nang bumalik si Orlando sa apartment at kaagad nagbihis dahil ayaw niya ring magpa-VIP sa mga amo. Excited man dahil ito ang unang pagkakataon niya na makakasalo sa pagdiriwang na yon, pero nandun pa rin ang kaba niya na hindi niya maintindihan. At katulad na ng sinabi ni Ginang Medinilla, wala na nga si Dichero at Donita sa apartment. Nauna na nga mga yon sa patio kaya nagmamadali na rin siya. Nagmamadali na nga siya at pagdating sa bungod ng taniman ng bulaklak ay naririnig na nga niya ang mga ingay. Pero habang papalapit siya ng papalapit ay mas lalong lumilinaw ang ingay na naririnig niya. Hanggang sa mapagtanto niyang tila hindi yun ingay ng kasiyahan kundi ingay ng pagmamakaawa at hinagpis ng iilang tao. Nang malapit na sa malaking patio ay saglit na huminto ang bigotilyong lalaki at pinagmasdan ang mga nangyayari. Nakita niya si Ginoong Aster, Ginang Medinilla, Hasmin, Manang Rosa at ang bisita na nag-aangat ng mga kupitang hawak.
Nang sipatin niya ang laman ng mga iyon ay nanlaki ang kanyang mga mata. Amoy na amoy rin niya kasi ang malansa at sariwang dugo ng tao. Napalingon siya sa mesa at mas lalo siyang nagimbal dahil nakita niya roon ang patay na katawan ni Anthony. Nakalatag yun sa mahabang mesa na parang sariwang lechon. Wakwak ang tiyan at kalat-kalat ang karne. Para sa masaganang anihan ng mga bulaklak! Para sa mga sariwang dugo na siyang magiging pataba sa ating tanim! At para sa ating mga guwapang, mabuhay ang mahalikang aswang! Matapos maguntugan ng mga kopita ay sabay-sabay ngang uminom ang lahat ng naroon. Mailan pa nga na panay ang lantak sa patay na katawang nakahain sa mahabang mesa. Halos may statwa naman si Orlando sa kanyang nakita. Nangatog ang kanyang tuhod lalo na nang makita ang ulo ni Anthony na nahulog sa sahig. Dinampot pa yun ng isang lalaki at saka nilantakan ng mga mata. Halos maduwal at maihi si Orlando sa mga nakikita niya hanggang sa pinatunog na nga ni Ginang Medinilla ang kupita gamit ang kutsara. Tumingin sa matandang babae ang lahat at pagkatapos ay inilabas na nga ni Ginoong Aster ang isa sa mga espesyal niyang pagkain ng gabing yon. Mas lalong naging balang bigutilyong binata pagkakita sa nanlulupaypay na si Aling Dahlia at Donita. Napasingap naman ang mga bisita dahil humahalimuyak sa kanya ang amoy ng dalawa. Doon nga lang din napagtanto ni Orlando na buntis din pala si Aling Dahlia. Naalala niya bigla na meron yung kasintahan noon na isang manggagawa sa taniman na bigla lang ding nawala 3 buwan na ang nakalilipas. Doon na unti-unting nagsisink in sa utak niya ang mga bagay-bagay. Kaya para siyang biglang kinumutan ng matinding kilabot. Diyos ko po, kaya pala naamoy nila si Donita. Napakaswerte ng taon na ito para sa ating lahat dahil hindi lang isa, kundi 2 ang magiging sariwang handog sa atin ng kadiliman. Naamoy nyo naman siguro ang 2 nasa harapan natin ngayon. Mga babaeng nagdadala ng masarap na hapunan para sa ating lahat. Handa na ba kayo para sa salo-salong ito? Naghiyawan ng mga bisitang aswang at nang marinig yung pareho ni na Aling Dahlia at Donita ay nagsisigaw sila sa takot kahit na hinang-hina. Pareho na kasing duguan ng 2 dahil natabasa na sila ng ilang parte ng karne sa bandang hita bilang patikim sa mga bisita. Bago natin pagsaluhan ang nasa hapagkainan na magandang biyaya na kadiliman, sabay-sabay muna tayong magpasalamat. Umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na boses ng mga parang demonyo kaya mas lalong nasindak si Orlando habang nasasaksihan ng mga kaganapan. At nang matapos na nga ang guwapang ay sinimulan na nga nilang pagsuluhan ng buhay ang mga buntis. Lahat yun ay nakita ni Orlando kaya halos masuka siya mula sa kinatatayuan. Sinubukan niyang igalaw ang katawan pero dala ng matinding nerbiyos ay para na siyang namanhid. Ramdam niya ang panginginig ng buong kalamnan niya at parabang umaakyat ang tensyon sa kanyang batok. Kailangan kong makalis dito. Hindi na niya halos natapos ang sinasabi sapagkat ang lahat ng nasa hapagkainan ay biglang naglingunan sa kinaroroonan niya. Sabay-sabay yung nagngitian sa kanya habang nilalantakan ng 2 buntis na nag-aaway buhay na. Gumalaw ka, Orlan! Ano ba? Dahil sa matinding takot ay para nangang natuod si Orlando. Pakiramdam niya rin tuloy ay parang tumigil ang pagtibok ng kanyang puso at sinundan na yun ng unti-unting pagdilim ng kanyang paningin. Nagabol na rin siya ng hininga at nang mapalingon sa mga aswang ay mas lalo lang siyang natakot. Halos naliligo na kasi ang mga yun sa dugo nang nilalantakan nilang biktima habang nakangiti at nakatingin pa rin sa kanya. Orlando! Orlando! Dahil sa katapatan mo, halika't makibahagi sa pagsasalo-salong ito! Salamat sa magandang handog na binigay mo sa amin, Orlan. Kung di mo dinala sa lugar na ito ang asawa ng pinsan mo hindi kami makakadalawang buntis kayong taon na ito. Bilang pabuya sa iyong ginawa, nagkaisa mga guwapang na gawin ka rin kauri namin. Kaya humanda ka at magpasalamat dahil mabibiyayaan ka ng kapangyarihang panghabang buhay. Tulong! Tulong! Nagtawanan lang ang mga aswang habang pinagmamasdan ni Orlando na sinisikap na makaalis sa lugar na yon.
Subalit pinangibabawan na talaga siya ng pagkasindak kaya tuluyan na siyang nanghina at natumba. Kitang-kita pa niya kung paano ubusin ng mga aswang ang 2 buntis na parang malambot at natural na karne lang. Pagkatapos noon ay napapikit na lang siya at nagpaagos sa kung anuman ang mangyayari. Ang huli niyang narinig ay isang malakas at nakakakilabot na alulong pero hindi na niya ito inintindi pa dahil sa matinding pagod na nararamdaman. Ang huling natatandaan niya lang ay merong lalaking humatak sa kanya palayo sa lugar na yon. Nahapyawan ng paningin niya si Dichro. Pero dahil sa sobrang panghihina ay hindi na talaga niya kinaya. At makalipas ang ilang saglit ay bigla na lang napabalikwas ng bangon si Orlando. Matapos makarinig ng pamilyar na boses mula sa hindi kalayuan. Hindi na niya inalintana kung nasan siya dahil ang mahalaga sa kanya sa ngayon ay makaalis sa lugar na yon. Marahan niyang iminulat ng kanyang mga mata habang pinakikinggan ng nasabing boses. Nang maging malinaw na ang lahat, ay sakalang tumatak sa kanya kung kanino ang tinig na naririnig kanina pa. Pinsan! Pinsan! Orlando! Nasaan ka ba? Dali-daling napabangon ng bigutilyong lalaki pero natigilan din siya sapagkat nananakit ang kanyang ulo. Napahawak siya rito habang marahang naglalakad papunta sa kung saan. Dichro! Nasaan ka? Pagbukas niya ng pinto ay doon na nga niya narinig ang mga alulong at sigawan mula sa magarang bahay. Sinusundan niyo ng boses ng kanyang pinsan na tila nagmamakaawa at takot na takot. Kaya napatingin siya sa maliit na gate na dumudugtong mula sa apartment papasok sa magarang bahay. Pinsan! Orlan! Tulungan mo ako! Si Donita! Si Donita! Pinatay nila si Donita! Mga halimaw sila! Matapos marinig ang nagsusumigaw at takot na tinig ni Dichro, ay nagmadali nga si Orlando sa pagpunta sa magarang bahay. Hilong-hilo pa rin siya at lutang pero wala na nga siyang pakialam sa mga bagay-bagay. Gusto na lang talaga niya ay makaalis sa lugar na yon. Pagpasok ay dumiretso kagad siya sa dirty kitchen. Subalit hindi niya nakita roon si Dichro. Umaalingaw-ngaw lang sa labas ang nakakatakot at paulit-ulit na alulong at mga ungol ng kung anong nilalang. Nang lumabas na siya at magtungo sa garden, ay doon na nga tumambad sa kanyang paningin ang kahindik-hindik na mga halimaw. Kulubot ang mga muka, lubog ang ilong, matutulis ang tenga, matatalim ang mga ngipin, mahaba ang mga dila at matutulis sa mga kuko. Sa kabila ng nakakatakot na anyo, ay nakilala niya kaagad ang mga yun. Handa ka na bang maging kauri namin, Orlando? Pabili ka. Papatayin namin ang pinsan mo at ikaw ang gagawin namin guwapang o ikaw ang papatayin namin at siya ang gagawin namin guwapang. Kung magiging kauri ka namin, maari mo pakasalan ng pamangkin namin si Asmin. Ipakalat niyo ang lahi ng mga guwapang para magpatuloy ang henerasyon ng mga maharlikang aswang. Nanayo ang mga balahibo ni Orlando dahil sa takot at nang sinubukan niyang igalaw ang katawan ay para na naman siyang naistatwa. Nagsimula na namang manginig ang kanyang mga tuhod hanggang sa makaramdam na naman siya ng pagkahilo dahil sa tindi ng takot at nerbiyos. Dala na matinding takot ay naabutan na naman niya ang sarili na humahabol na naman sa paghinga. Magdesisyon ka na habang may oras pa. Habang lumalalim ang gabi ay natatakaw ang aming mga bisita. Kapag hindi kami nakapagtimpi, pare-pareho namin kayong pagpepiestahan. Kaya sumagot ka na, Orlan. Bigyan mo siya ng pagkakataon, Aster. Hindi na ako makapaghintay Ang bagal magdesisyon. Dahil doon ay kaagad na ngang kumilos ang lalaking aswang. Hindi nila namalaya ng pagsalakay nito. Mula sa kinatatayuan ay nakita niya kung paano habulin ni Ginoong Aster si Dichro na takot na takot. Ang akala niya ay papatay na rin ang kanyang pinsan pero pinukpok lang yon sa batok hanggang sa mawala ng malay. Samantala, paglingon naman niya sa bandang kanan ay nakita niya roon si Asmin na nakangiti. Hinawakan siya ng dalagang guwapang sa magkabilang pisngi at saka hinalikan na mariin. Pagkatapos noon,
ay saka siya noon sinikmuraan hanggang sa mawalan na naman siya ng malay tao. Hindi na alam ni Orlando ang mga nangyayari dahil tuluyan nang binalot ng dilim ang buo niyang pagkatao. Hindi niya rin alam kung ilang oras na siyang nakatulog pero pagdilat niya ay napasigaw kagad siya sa gitna ng kadiliman. Nasaan ako? Pinsan! Ikaw na ba yan? Nandito ka rin ba? Nasaan ba tayo? Kagad tumayo si Orlando at kabadong pinakiramdaman ng paligid na tila mamasa-masa at mabaho. Naalala niya ang amoy na to kung saan niya sinundo ang mga bisita. Hindi siya maaaring magkamali. Ganun-ganon ang amoy noon. Kahit natatakot ay sinikap niyang magpakatatag dahil gusto niyang makauwi ng buhay para sa kanyang pamilya. Ichiro, nasaan ka? Kumalma ka lang ha, at huwag ka masyadong mag-iingay dahil baka marinig tayo ng mga aswang. Nasaan ka na? Pupunta kita. Pinsan, nandito ako. Tulungan mo ako. Ayaw ko pang mamatay, no? Gawin mo na ang gusto nila. Hayaan mo ako maging kauri nila para hindi ako mamatay. Anong pinagsasabi mo, Dichiro? Huwag ka na nga magmaang-maangan, pinsan. Narinig ko yung deal sa'yo ng mga aswang na yon. Ikaw ang pinagdidesisyon nila kung mabubuhay ako o hindi. Kaya parang awa mo na. Magsakripisyo ka na para makalis ako dito. Napabuntong hininga na lang ang bigotilyong lalaki dahil hindi niya sukat akalain na ganun pala talagang makasarili ang kanyang pinsan. Pero sa kabilang banda, ayaw niya rin naman talaga na mamatay ito. Pero ayaw rin niyang mamatay sa ganung paraan. Wala na munang nagsalita sa kanila. At dahil sa dilim ng paligid at walang makitang kahit na ano, kaya naman habang naghahanap at nangangapa sa dilim, biglang nadapa si Orlando matapos makatapak ng kung anong bagay na medyo matigas. Nang ma-realize niyang buto ng tao ang pinagtisuran niya, ay muntik na siyang mapasigaw. Mabuti na lang ay kaagad niyang natutup ang bibig. Kaya pala ganun na lang ang amoy ng lugar sapagkat doon marahil itinatapon ng kanyang mga amo ang natitirang bahagi sa katawan ng kanilang biktima. Orlan, ano na? Hanggang dito ba naman magiging makasarili ka ba? Namatayan na ako ng mahal sa buhay. Bakit kasi dinabay mo pa kami rito sa gulong pinasok mo sa mga halimaw mong amo Hoy, narinig mo ba sarili mo, Dichiro? Ako nang damay sa inyo? Sino ba nagsabi na puntahan niyo ako dito, ha? Ikaw nagpumilit na isalta ang sarili mo Wala ka talagang kwentang tao no? Pare-pareho lang kayo. Sana, ikaw na lang namatay at hindi si Donita. Dichiro, pwede ba tumahimik ka na lang? Bakit ako tatahimik Pinatay na nila si Donita. Tulong! Tulong! Sa muling pagsigaw nga ni Dichiro ay alam na ni Orlando na hindi na maganda ang nangyari. Kaya naman kahit takot na takot ay sinikap niyang manahimik habang hinahanap ang daan sa madilim. Hanggang sa marinig at maramdaman na lang niya na may kung anong bagay na bumagsak sa kanyang harapan. May nagtalsikang dugo sa kanyang mukha pati katawan. At nang maamoy niya ito ay bigla siyang napaupo habang napapatras. Maya-maya ay isang mabigat na yabag ang kanyang narinig. Hindi siya kumibo at pinilit niyang pigilan ng paghinga, kaya lang ay naramdaman na niya ang paghawak noon sa kanyang likuran. Parang awa mo na! Huwag mo akong papatayin! Orlan, huwag ka matakot. Si Jasminto. Maniwala ka sa akin. Wala talaga kaming balak na patayin ka. Makinig ka sa akin. Makinig ka sa sasabihin ko. Anong ibig mo sabihin? Pinauwi talaga ako sa probinsya ni Tia Medinilla para sa isang misyon. Yun nga ay ang isalba ka sa mangyayari sa pista ng mga bulaklak. Ha? Ano? Wala akong maintindihan. Pasensya na, yun talaga ang plano. Gusto kong iligtas ni Tia, pero dumating ang pinsan mo at ang asawa niyang buntis, kaya nagkaganito. Pero bakit mo pinatay ang pinsan ko? Hindi ako nakapagpigil sa lahat ng mga narinig ko. Sa kabila na kabutiang ginawa mo sa kanya, ganun lang ang gagawin niya sa'yo. Pero hindi na mahalaga yon. Makinig ka, katulad ng plano, itatakas kita rito. Hindi totoo yung mga sinabi ni Tia Medinilla. Sinabi niya lang yung para mapigilang isama ka sa pagpatay sa mga nasa mansyon. Pero bakit ako niligtas ni Madam? Sa dami ng mga naging tauhan niya,
Ikaw lang daw ang nakitaan niya ng totoong kabutihang loob. Malaki ang pagmamahal mo sa pamilya mo at sa mga mahal mo sa buhay. Kaya nakonsensya ang tiya na isama ka sa mga ihahandog sa pista. Orlan, tara na. Magmadali na tayo. Ilang saglit na lang at magpupunta na sila rito. At kapag naabutan nilang buhay ka, gagawin ka nilang kauri namin katulad ng napagkasunduan. Kapag hindi ka pumayag, papatayin ka ng mga aswang naguwapang. At kapag nangyari yon, hindi na namin yun kayang pigilan ni Tia Medinilla. Lalo na kapag si Tio Aster na ang nagdesisyon. Kaya tayo na. Naiiyak man dahil sa nangyaring pagkamatay ni Dichro ay wala na ring nagawa si Orlan. Kahit nangihina ay pinilit niya ang sarili na makaalis sa lugar na yon. Sa tulong na rin ni Jasmine, kahit papaano ay naging madali ang lahat. Gamit ang van na palagi niyang minamaneho ay lumayo na nga kaagad sila sa lugar na yon. Hanggang sa bago sumikat ang araw ay narating nila ang seaport. Nang pababa na ng sasakyan si Orlando ay saglit siyang pinigilan ng dalaga at saka hinagka na mariin. Nagulat naman siya dahil yun ang ikalawang pagkakataon na mahalikan siya ng babae. Kunin mo yung bag na nasa tabi mo. Dalhin mo yan at siguraduhin mong huwag mong iwawala. Ha? Ano to? Buksan mo. Nalula ang binatilyong lalaki pagkakita sa sandamakmak na pera. Kaya nanlalaki ang mga mata niyang napatingin kay Jasmine. Pabaon sa'yo yan ni Tia Medinilla. Yan lang ang naisip niyang paraan para makabawi sa lahat ng nangyari. Magmadali ka na. 6:00 na ng umaga, aalis ang unang barko. Hindi ka na dapat maabutan ng sikat ng araw sa lugar na ito. Salamat pakisabi na rin kay Madam. Makakarating. Sana hindi na tayo makita ulit. Huwag na huwag ka nang babalik sa lugar na ito. May isa pa sana akong request bago magpaalam eh. Ano yun? Pagkarinig ni Jasmine sa request ni Orlando, ay kaagad niyang hinagka ng binata at nangyari na nga ang dapat mangyari. Nakalipas ang ilang sandali. Bago mag-6:30 ng umaga ay nakasakay na nga ng barko ang bigotilyong lalaki na may ngiti sa labi. Sa unang pagkakataon kasi ay nakipagtalit na rin siya sa isang babae pero hindi niya sukat akalain na sa isang uri pa ng aswang. Makalipas ang ilang linggo, pag-uwi niya ng bahay ay itinabi niya kagad ang perang dala. Ginamit niya yon sa pagninegosyo hanggang sa unti-unti silang nakaangat sa buhay. Nakapag-aral din ulit at nakapagtapos ang kapatid niyang si Sam habang ang nanay Avila niya naman ay tuluyan ng nakarecover sa sakit. Samantala, wala na rin siyang naging balita sa pamilya ng Alcantara. Hanggang sa isang araw, nabasa niya sa isang dyaryo na merong nasunog na taniman ng bulaklak sa probinsya kung saan siya noon nagtatrabaho. Wakas,